ngadto ta sa pinakabililhon nga bahin sa atong pagsimba sa Dios ang pagpatalingog sa iyang balaan nga pulong pagadilhon kini sa atong beloved ordained preacher Nilo Miranda. Daligo ng Diyos, may isoon. Everybody shout, praise the Lord. Magampo kita kadali, may isoon, praise the Lord. Hallelujah. Langit nung Ama, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Sa oras na ito, mabanal, dakila ka, O Diyos, aming buhay. Marapat ka naming papurihan, pasalamatan sa iyong kagandang loob na pinapakita mo sa amin, O God. Salamat sa dakilang pribilehiyo namin kang makilala at paglingkuran, O Diyos. Mahal na Panginoon, salamat sa mga prayers ng aming magulang sa iyo, O God. Narito kami, dumudulog kami sa trono ng biyaya, may ng tawad sa aming mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala, O Diyos. Bagbasan mo po kaming lahat sa pagkikinig ng iyong banal na salita. Kayo po mangusap sa aming kalagitnaan. Alisin niyo po ng mga hadlang gawa ng kaaway. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo po ay makinig ng banal na salita ng Diyos. Ever see, amen. At una't higit sa lahat ng pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo pinagbibigay ng dobleng paggalang, patuloy nating naalala mga gintong aral at turo ng ating ginagalang minamahal na magulang sa Panginoon, ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda and our beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda. Pagbati rin po sa buong sangbayan ng ating beloved parents in the Lord. At ganyan din po sa bawat isa sa atin, isang pinagpalang umaga sa oras na ito. Everybody say, praise the Lord. Maliwanag po dyan ang sounds, praise the Lord. So kung hindi po maliwanag, mga kapatid, pwede po kayong pumunta dito sa gitna para hindi po masayang yung ating oras. Everybody say, praise the Lord. So kung hindi maliwanag sa inyong mga pwesto, pwede tayong lumapit dito sa harap. Hindi naman natin pwedeng lakasan kay overnight prayer, mga kapatid, sa ating mga kapitbahay. So yung pong mga medyo na nahirapan mumintindi, so pwede pong lumapit-lapit ng kaunti, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos, tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Kindly open your Bible from the book of Psalm, chapter 25, beginning verse 4. Tuloy-tuloy lang basa hanggang 14. Kindly po. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 25, ang talatay 4 hanggang 14. Sa 4, ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Sa 5, patnubayan mo ako sa iyong katotohanan at ituro mo sa akin, sapagkat ikaw ay Diyos ng aking kaligtasan, sa iyo'y naghihintay ako buong araw. Sa 6, iyong alalahanin, O Panginoon, ang iyong malumanay ng mga kaawaan at ang iyong mga kagandang loob, sapagkat magpakailanman mula ng una. 7, huwag mong alalahanin ang kasalanan ng aking kabataan, ni ang aking mga pagsalangsang. Ayon sa iyong kagandahang loob, ay alalahanin mo ako dahil sa iyong kabutihan, O Panginoon. Sa 8, mabuti at matuwid ang Panginoon, kaya tuturuan niya ang mga makasalanan sa daan. Sa 9, ang maamo ay papatumbayan niya sa kahatulan at ituturo niya sa maamo ang daan niya. Sa 10, lahat na landas ng Panginoon ay kagandahang loob at katotohanan. Sa mga gayon na nag-iingat sa kanyang mga tipan at kanyang mga patutuo. Sa 11, dahil sa iyong pangalan, O Panginoon, iyong ipatawad ang aking kasamaan sapagkat malaki. Sa 12, anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya ng daan na kanyang pipiliin. Sa 13, ang kanyang kaluluwa ay tatahan sa kanyang kaginawahan at mamanahin ng kanyang binhi ang lupain. Sa 14, ang pakikipagkaibigan ng Panginoon ay nasa nakakatakot sa Kanya at ipinakikilala niya sa kanila ang kanyang tipan. Amen. Palapakan po natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Sa umagang ito, mga minamahal, tayo po ay makinig mag-aaral ng salita ng Diyos patungkol sa sinasabi ng God's way. Ever see, amen. Sabi ni Haring David, mga minamahal, mga kapatid, sabi ng ating unang versikulo sa ating nabasa, nating napakinggan, mga minamahal,
Si David, mga minamahal, ay nanalangin sa Diyos na ituro sa kanya ang daan. Ever see, amen. Sabi niya, ituro mo sa akin ang iyong mga daan. So mga minamahal sa ating bilang mga Kristiyano, ito rin po yung maging prayers natin, mga minamahal, na ituro sa atin ng Panginoon ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang daan. Ever see, amen. Upang ating masunod ang kalooban ng Diyos. Ever see, amen. So every na mag-pray po tayo, mga minamahal, inihiling natin sa mabait na Diyos na ituro niya sa atin ang daan. Show me thy ways. So sabi po mga minamahal, merong mga bagay na dapat nating maintindihan paano ituro ng Diyos sa atin ang daan. So sa ating nabasa sa versikulong ito, mga minamahal, meron pong 4 na dapat nating isagawa o 5. Una, mga minamahal, sabi po ng Biblia, we must have a sincere desire to be led, mga minamahal, into the righteous ways of God. Ever see, amen? Amen. So kinakailangan daw po magkaroon tayong tinatawag na sincere desire. Sincerong pagnanasa, mga minamahal, na ituro sa atin ang tamang daan, ang matuwid na daan ng Panginoon. Ever see, amen? Kaya ipinapanalangin pala ito, mga kapatid, iniiyak natin sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, i-guide mo ako. Ever see, amen? Guide me, Lord. Ever say, praise the Lord. Sa malimit natin dinadalang, Lord, teach me to thy ways. Teach me, O God. So guide me, Lord. Amen. So magkaroon tayo na tinatawag na sincere desire to be led, mga by the righteous ways of God. Ever say, amen. And the truth of His words. At sa tatuang sa kanyang mga salita. So magkaroon tayo na tinatawag na teachable attitude. Ever say, amen. In order for us to learn more about God and the things of God, mga minamahal, we must have a sincere desire to be led the righteous ways of God and His Word. And another thing, to have a teachable attitude. Ever see, amen. Paano ka tuturuan ng Diyos kung matigas ang ulo? Ever see, amen. Hindi ka pwedeng turuan ng mahal na Panginoon kung ayaw mo magpaturo. So kinakailangan, mga minamahal, sabi ni David, Lord, please teach me thy ways. He is willing to know about God. Ever see, man. Meron siyang teachable attitude. So ang Kristiyanong merong teachable attitude, madaling turuan. Kahit pa sa mga nag-aaral ng mga bata, pag ang bata, meron siyang teachable attitude, madali siyang turuan, madali siyang makatch up niya ang mga lessons. Ever see, man. Gayon din po sa ating ngayon, mga minamahal, bilang mga anak ng Diyos, kailan magkaroon tayo ng teachable attitude. Anda tayo tumanggap ng turo, ever see, man. Anda tayo magpatuwid, anda tayo magpapalaanan, anda tayo tumanggap ng turo, ever see, man. So, hindi natin pwedeng turuan yung ayaw magpaturo, hindi natin pwedeng turuan yung ayaw tumanggap ng turo. So, we need to have a sincere desire to be led by the righteous ways of God and His Word and to have a teachable attitude. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. So ito po yung tinatawag na una, magkaroon ng teachable attitude and sincere desire to be led into the righteous ways of God. Kailangan to the righteous ways of God, yun tama, yun ang sundan. Ever see, man? Ito yung dapat nating lakaran. Ano sabi ng mahal na Panginoon? This is the way. Walk ye in it. Ever see, man? Ito yung daan, ito yung dapat mong lakaran, sabi ng mahal na Panginoon. Mga minamahal. Para ang Kristiyano po, mga minamahal, ay hindi po tamasaag. Hindi tayo maligaw. Mga minamahal, magkaroon tayo ito sinasabi na, this is the way, walk ye in it. The Lord our God instruct us, ever say amen, to teach us, ever say amen. Sabi ng Panginoon, this is the way. Walang ibang daan, ito ang daan. Ito ang dapat nating lusubayon, ever say amen. Ito ang dapat nating lakaran, mapalapakan po natin nating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Pangalawa, mga minamahal, we must be eager. We must be eager, mga minamahal, to wait upon God all the days. Ever say, amen. Anong nasabi ng verse 5, mga minamahal? Lead me in thy truth and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. Ever say, amen. Buong tiyaga.
Ever see, man, all the days. Ibig sabihin, hindi ganun kadali. Kaya hindi basta-basta mga minamahal na tinuturuan tayo sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal, is willing, sabi po ng banal na kasulatan, we must be eager to wait upon God all the day. Ever see, man? Anong sabi ni David? On thee do I wait all the day. Buong araw, mga minamahal. Hindi ganun kadali matuto. Hindi ganun kadali, mga kapatid. Kaya meron tinatawag na, mga minamahal, tinatawag na eager ba? Pag sinabing eager, talagang you are willing. Ever see, man, eager ka ba? Na gusto mo talaga, mga minamahal, gusto mong maintindihan, gusto mong maunawaan ang kalooban ng Diyos. Kung meron pa tayong dapat gustong maunawaan ang pinakamahalagang bagay na dapat nating maunawaan ang kalooban ng Diyos. Isang malakas na palakpak sa mahal na Panginoon. Kapag kayo nag-aral, mga minamahal, gusto nyo maging top, gusto nyo maging marunong o maging top sa inyong eskwelahan, eager ka. Ever see, amen? Magsunog ka talaga ng kilay. Tama ba ako, mga kapatid? Amen. Yung sa pag-aaral, mga minamahal, gagawin mo lahat ng bagay para matuto ka, makuha mo. Hindi ka titigil. Kaya kapag nag-aaral ka, talagang magsunog ka ng kilay. So lalo na sa kalooban ng Diyos, ever say, praise the Lord. So mga minamahal, we must be eager to wait upon God all the days. All the day. So ito po ang kailangan ng bawat isa sa atin, maging matyaga. Matyaga po tayo. Ating pagnasain na maintindihan natin ang kalooban ng Diyos. Sa ating pagtsatsaga, mga may kasama yung sakripisyo, hindi naman ganun kadali. Ever see, amen? Ano sabi ng pangatlong bagay, mga minamahal? We must be humbly submit to God. In order for us to learn about God and the things of God, mga minamahal, for it is possible for the believer to know about God and the things of God. So first, mga minamahal, another thing, we must be humbly submit to God. Ever see, amen? Kailangan tayo mag-submit ng ating sarili sa Diyos. Submission ba? Pag sinabi natin submission, sabi nga ng Biblia, pasakop kayo sa Diyos. Ano bang sabi? In order for us to gain more, to obtain more grace unto the Lord, we must submit ourselves to God. Ever see, amen? Kailangan pasakop tayo talaga sa mahal na Panginoon. Submit mo yung sarili mo. Pag sinabi mo, submit mo yung sarili mo, siya na ang masusunod sa buhay mo. Siya ang magnubay, siya ang masusunod sa bawat akbang ng iyong buhay na sa kalooban ka ng Diyos. Ever see, amen? Kaya hindi naman pwedeng turuan ka ng mahal na Panginoon kung ayaw mo magpasubmit. Maliwanag po, mga kapatid. Amen. Paano mo tuturuan ang isang tao kung hindi niya submit ng kanyang sarili? So kailangan i-submit mo muna ang kalooban ng sarili mo sa Diyos. Lord, here I am. Please teach me to thy ways. You must first submit yourselves to Him. Submit yourself to God. Ispasakop mo yung sarili sa Diyos. Hindi ang yung gusto ang masusunod, kundi ang kalooban ng kagustuhan ng Diyos ang masunod sa buhay mo. Ever see, amen? So we must submit to God and commit ourselves to godly living. Commit yourselves to godly living. I-commit mo ang buhay mo. Tinatawag na godly living, makadiyos na pamumuhay. Paano katuturuan ng Diyos kung ang buhay mo sa lawayon? Never see, amen? Pasaway, amen? Hindi ka pwede tuturuan ng Diyos. Malayo, mahirap. Mga kapatid, ito spiritual na ito bagay. Dapat nating maintindihan. Kaya sabi po ng Biblia, commit yourselves, o commit ourselves, mga minamahal, to godly